mga kaganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, dalawang bagong general ng Marines na numpa sa Malacanang. Command Fund Shoot ng Philippine Marine Corps naging matagumpay. Smuggled ng mga sigarilyo na sabat ng Marines. First Marine Brigade nagpasalamat sa matagumpay na halalan sa Maguindanao del Norte. Eleksyon sa Iranon Corridor ng Maguindanao naging maayos sa tulong ng Philippine Marine Corps. MBLT-12 napanatili ang mapayapang eleksyon sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Kasama ng inyong tagapagbalitang mandirigma, Second Lieutenant Jenny C. Ray, Philippine Navy Marines, ito ang Balitang Mandirigma. Magandang araw, ako si Second Lieutenant Jenny C. Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Dalawang bagong general ng Marines nanumpa sa Malacanang. Formal nang nanumpa ang dalawang bagong general ng Marines sa isinagawang oath-taking ceremony ng mga bagong general ng Armed Forces of the Philippines. Ang nasabing seremonyas ay nangyari noong ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Ceremonial Hall ng Malacanang Palace. Ito ay dinaluhan mismo ng Presidente ng Pilipinas at siya ring Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines na si Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga bagong promote na general ay nanumpa mismo sa harapan ng Pangulo. Sina Brigadier General Antonio G. Mangoroban Jr., Philippine Navy Marines, Commander ng 3rd Marine Brigade, at si Brigadier General Simplicius G. Adiser, Philippine Navy Marines, Senior Military Advisor sa Department of National Defense. Ang dalawa sa opisyal ng Marines nakasama sa mga nanumpang opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Lubos namang umaasa ang Philippine Marine Corps na magagawa nila ng mahusay ang kanilang mga tungkulin bilang general ng organisasyon. Binati ng Pangulo ang mga nasabing bagong general at inaasahan nito na magagampanan ng maayos ang malaking responsibilidad sa Armed Forces of the Philippines. Command Fund Shoot ng Philippine Marine Corps naging matagumpay. Ito ay pinangunahan mismo ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. Kasama sa nakilahok sa aktibidad na ito ang mga pangunahing opisyal ng Marine Corps gaya ng mga unit commanders, opisyales ng Marine Corps Central Staff. Ang aktibidad na ito ay naglalayong iangat ang moral ng tropa at paigtingin ang kakayahan ng individual na Marines pagdating sa kasanayan sa larangan ng paggamit ng armas. Nagpasalamat si Major General Rojas sa lahat ng mga taong nasa likod ng kaganapang ito at ipinahati din niya ang kanyang lubos na kasiyahan sa matagumpay na pagsasagawa ng nasabing aktibidad. Smuggled ng mga sigarilyo na sabat ng Marines sa Maguindanao del Norte. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Mga smuggled na sigarilyo na sabat ng mga Marines sa Maguindanao. Nasabat ng mga Marines ng Marine Battalion Landing Team 2 ang mga smuggled na sigarilyo habang nagsasagawa ng random checkpoint operations sa harap ng Headquarters 32nd Marine Company sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ang mga nasabing smuggled na sigarilyo ay lula ng Mitsubishi Aluminum Closed Truck Van na may plate number na CBQ2868 na tumatawid mula parang Maguindanao del Norte patungong Pigawayan, North Cotabato. Nasa humigit kumulang 150 kahon ang mga nasabat na smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga sa 2,700,000 piso. Nakilala ang driver ng truck na si Christian L. Estrada, residente ng Zamboanga City, at ng kasamahan nito na si Ryan Cumidoy Halgis, residente naman ng Zamboanga del Sur. Agad naman na nakipag-ugnayan ang MBLT-2 sa Sultan Mastura Municipal Police Station para sa wastong disposisyon ng mga nahuling hindi dokumentadong sigarilyo, pati na rin ang mga sasakyan at personalidad na kasangkot.
Sinisiguro naman ng Marines ng MBLT-2 na patuloy nilang paigtingin ang pagsubaybay sa lahat ng uri ng smuggling activities sa loob ng kanilang area of operations. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. First Marine Brigade nagpasalamat sa matagumpay na halalan sa Maguindanao del Norte. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines. First Marine Brigade nagpasalamat sa matagumpay na halalan sa Maguindanao del Norte. Nagpasalamat ang 1st Marine Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Eric A. Macambak, Philippine Navy Marines, kasama ang kubuuan ng Naval Task Group Central sa mga kapatid nating Bangsamoro na Maguindanao del Norte at Cotabato City sa kanilang matatag na suporta at kooperasyon sa kakatapos lamang ng Barangay at Sangguniang Kabataang Election 2023 na ginanap noong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang NTG Central na binubuo ng matatapang na Marines at Sailors ay binigyan ng malagang misyon na tiyakin ang integridad ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa rehiyon. Sa walang patid na dedikasyon na isakatuparan ng NTG Central ang misyong ito nang walang anumang aberya na nagresulta sa mapayapa at maayos na paraan ng halalan. Ito ay resulta ng aktibong suporta ng pagkakaisa ng mga Bangsamoro. Bukod pa rito, nagpahayag din ng pagkilala ang NTG Central at 1st Marine Brigade sa mga pagsisikap ng Komisyon ng Election Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Provincial Election Office o Maguindanao del Norte, ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, Maguindanao del Norte, Provincial Police Office, Philippine Coast Guard Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cotabato City Police Office, Board of Election Inspectors at sa iba pang mga persa ng seguridad sa pagtitiyak na integridad ng proseso ng eleksyon. Ako si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Eleksyon sa Iranon Corridor ng Maguindanao naging maayos sa tulong ng Marines. Pakinggan natin ang ulat na ito mula kay Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Eleksyon sa Iranon Corridor ng Maguindanao naging maayos sa tulong ng Philippine Marines. Naging matagumpay ang Barangay at Sangguniang Kabataang Elections 2023 na nangyari noong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Iranon Corridor ng Maguindanao sa tulong ng mga tropa ng Marine Battalion Landing Team 2. Mahigpit na binabantayan ng Marines ng MBLT-2 ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa pamumuno ni Lieutenant Colonel John A. De la Cruz, Philippine Navy Marines, ang commanding officer ng unit. Sa kanilang pagbabantay sa nasabing eleksyon, ay siniguro nila na matagumpay itong maisagawa sa maayos at mapayapang paraan. Kasama ang mga kapulisan, Coast Guard at iba pang security sector ay napanatili ang maayos na halalan sa Maguindanao del Norte. Ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, ang iyong tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Marine Battalion Landing Team 12 napanatili ang mapayapang eleksyon sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang kabuuan ng ulat na ito mula kay Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. MBLT-12 napanatili ang mapayapang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang mga tropa ng MBLT-12 ay natalaga sa munisipalidad, isla at distrito ng Mapon, Turtle Island, Sitangkay, Sibuto, Simonol at Bonggao Tawi-Tawi upang matulungan ang pamahalaan sa pagtiyak ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2023 ay ligtas at mapayapang maisagawa. Batay sa resolusyon ng Commission on Election number 10470, ang AP ay kabilang sa mga ahensya at instrumento ng gobyerno na may katungkulan na matiyak
ang libre, maayos, matapat at mapayapang halalan. Sa masusing pagbabantay ng inyong Marines kasama ang ibang security sectors ay walang naitalang anumang kaguluhan sa mga lugar na nabanggit sa lugar ng Tawi-Tawi. Ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, ang tagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Sa linggong ito, ating gunitain ang mga mandirigmang nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan at katahimikan ng ating bansa. Para sa kaalaman ng lahat, patuloy pa rin pong tumatanggap ang Philippine Marine Corps ng mga aplikante ng Marine Basic Course, Naval Officer Candidate Course, at Civilian Human Resource sa posisyon na Accountant 1. Para sa karagdagang detalye, maaari makipag-ugnayan sa Marine Corps Recruitment Office sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Alam niyo ba na ang Philippine Marine Corps ay mayroong tradisyonal na cake cutting ceremony sa tuwing magdiriwang ito ng kaarawan? Ang ibig sabihin ng cake cutting ceremony ay pagpapasalamat sa panauhing pandangal sa pagdalo sa mahalagang selebrasyon ng Philippine Marine Corps. Ito rin ay bilang pag-alaala sa mga yumaong mandirigma sa kabayanihang ginawa nila para sa bayan. Sinusundan din ito ng pagsubo ng cake na simbolo ng pagpapasa ng responsibilidad mula sa most senior Marine Warrior patungo sa most junior Marine Warrior. At yan ang mga balita ng ating mga mandirigma. Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines ng Marine Corps Public Affairs Office. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.